na hindi nyo napanood para itutuloy-tuloy ko. Di para na rin napanood ninyo. Ang topic po doon, ano ba? Love? Law or love? Ito po kasi, ikikwento ko sa inyo. Alam kong alam nyo rin, mga pastor tayo eh. No? Ang talagang gusto nila, wag nang mag-aasawa ng hindi kapwa mananampalataya. Kaya silang mga Israelita, mayroon silang batas na kapag sila ay nag-asawa ng mga makasalanan, hintil, sila ay ititiwalag. Maging sa pakikipaghalubilo, makikipag-usap sa mga hintil, ipinagbabawal po yan, mababasa po yan sa Galatia chapter 2, verse 11 and 15. Dati nga, no, sabi ni Pablo, ikaw Pedro, Cephas, Bernabe, dati nakikipag-usap kayo sa mga hintil. Nang dumating itong mga Hudyo na mga opisyalis, naglayuan kayo, lumayo kayo. So, nagalit si Pablo. Kinausap sila, bakit kayo ganun? No? Hindi tama yung ginawa ninyo. At sabi niya pa nga doon sa 15 na ang gusto nyo, itong mga hintil ay maging Hudyo. Yun ang gusto nilang palabasin dahil ugali na ng Kristiyano ng ganyan eh. At ito namang mga Hudyo, ay ang sabi ni Pablo, papayag din ba kayo mga Hudyo na gawing hintil? Yung balang vice versa na gustong ipaliwanag ni Pablo na huwag niyong pilitin ang hintil na maging Hudyo. Dahil hindi rin kayo papayag ng mga Hudyo na maging hintil, na maging makasalanan. Vice versa. So, ipinakikita. At saka, doon ipinakikita sa 15, ang sabi niya, itong mga hintil ay talagang makasalanan yan. Kaya sila Gentiles. So, maliwanag na naman na sinasabi na itong mga Hudyo ay hindi makasalanan. Bagamat, marami silang nagagawang kasalanan. Okay. So, ang batas ay huwag makipamatok. Pero nasabi ko nga sa inyo nung nakaraan, maging si Jesus, no, nakihalubilo sa mga makasalanan. No, sinabi yan ni Pastor Thomas Ronald, sinabi niya yan na nakihalubilo din. Kaya nga, 'di ba, itong mga Hudyo, mga nanlilibak, ano bang klase ang leader ninyo, ang master ninyo? Nandun kay Sakeo. Makasalanan yan eh. Bakit doon pa? Kumain pa siya sa bahay ni Sakeo. No? Diba sinabi yan? Okay. So, wag makipamatok. Batas po yan. Si Pablo rin ang nagsalita na wag makipamatok. Pero si Pablo rin ang nagsabi na dapat makipag-usap tayo sa mga hintil, sa mga makasalanan. Kasi yun ang duty ni Pablo na mababasa nga sa Romans chapter 11 na itinalaga siya ng Diyos para sa mga makasalanan. O, diba, sinasabi ko nga, inuulit ko lang, na paano tayo makapagmimisyon kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Ang ibig lang sabihin po, yung batas na yun, noon pa yun. Malaki po ang pagbabago. Babasahin ko po sa inyo, una, ang Levitico, chapter 11. The whole chapter of Levitico, chapter 11. Doon po nagpasimula yung mga bawal-bawal na pagkain. Ang sabi nila, wag tayong kumain ng camel dahil yan ay karumal-dumal, marumi. Huwag tayong kumain ng kuneho, huwag tayong kumain ng baboy, huwag tayong kumain ng mga isdang walang kaliskis, mga ibon na vulture, huwag tayong kumain o uwak. Pinagbabawal po yan doon. Maliwanag po, alam nyo rin yan, pinagbabawal. Okay. Nang si Cornelio po, balik natin sa Acts chapter 10. Babasahin ko po sa inyo ang Acts chapter 10. Nang si Cornelio po ay nananalangin, kasi si Cornelio, hindi po yan Hudyo, hintil din po yan. Nananalangin siya, mapanalanginin siya at matulungin, maawain.
yung matulong, nagbibigay ng mga ayuda or what. Okay, so ang sabi ng Diyos kay Cornelio, napakinggan niya ang kanyang mga panalangin. Pinakinggan niya at nagustuhan ng Diyos yung siya ay matulungin. Kaya ang sabi niya, utusan mo, ang sabi ng God, ang Holy Spirit, utusan mo ang dalawa mong katulong, isama ang isang kawal, papuntahin mo sa Joppe, hanapin nila si Simon Pedro. No, hanapin niyo doon dahil sila ang magpapaliwanag. Pero bago dumating yung tatlong inutusan ni Cornelio, si Peter po, sabi sa 10, siya ay nananalangin. No? At siya'y nagutom. Nananalangin siya sa tuktok ng bahay. Alam niyo yan. Nananalangin siya. At nawalan siya ng diwa. Siguro sa gutom. Nawalan daw siya ng diwa. At nakita niya na ang kumot galing sa langit, ibinaba sa kanya yung kumot. Nandoon yung maruruming hayop. Nandoon yung mga marurumi. Nandoon yung camel, kuneho, baboy, etc. etc. At ang sabi kay Peter, sige, kumuha ka, magpatay ka at kainin mo. Ang sagot ni Peter, alam niyo yan, hindi po ako kumakain ng marumi. So, nagsalita uli sa taas, sabi, ang nilinis ng Diyos ay hindi na marumi. Kaya kumain ka na. Pangalawa, sinabi, hindi pa rin siya kumain. Pangatlo, sinabihan pa rin siya, hindi pa rin kumain. So, dinala na pa itaas yung mga maruming pagkain. Ang sabi ni Peter, lagi niyang iniisip, ano ba ang pangitain yun? Ano ba ang ibig sabihin itong pinakakain ako ng marumi? Hindi niya maunawaan. So, nang dumating nung tatlong inutusan, yung dumating na, nagtatanong-tanong, saan ba rito ang bahay ni Simon Pedro? Itinuro nga sa kanya. Pero bago nagkausap silang ni Peter at yung tatlong inutusan ni Cornelio, ang banal na espiritu, sabi sa Acts chapter 10, kinausap na si Pedro. Na kapag dumating itong tatlo, sumama ka sa kanila. So, hindi nakatanggi si Peter. Kung tutuusin, hindi sasama si Peter dahil mga hintil yun eh. Mga hintil. Kaya lang, hindi makatanggi si Peter dahil ang banal na espiritu ang nagkausap sa kanya, ang nagsabi sa kanya. So, yun na, pumunta na doon. At bago sila nakarating, ang ginawa ni Cornelio, no? Lahat ng kapitbahay niya at kamag-anakan niya, dinala niya sa bahay niya. At nang dumating si Peter, nang dumating siya, di kompleto na, nandoon ang lahat, no? At nang makita ni Cornelio si Peter, nagpatira pa. Alam niyo naman na nagpatira pa, lumuhod, dapa pa. Ang sabi ni Peter, bumangon ka dahil ako ay tao ring katulad mo. Tama si Peter, hindi siya Diyos eh. Binangon niya. Okay, so habang nag-uusap sila, di ba? Alam niya na ang banal na espiritu ay bumaba din sa kanila doon sa tahanan ni Cornelio. Kaya ang sabi, ang buong sambahayan ni Cornelio ay naligtas din. Mababasa po yan sa Acts chapter 11 verse 14. Okay, so nang makita ni Peter na bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, ang sabi ni Peter, mababasa po sa Acts chapter 10 verse 34, sabi ni Peter, ngayong ko lubusang napagtanto na ang Diyos ay walang itinatangi. Dahil yung bumaba ang banal na espiritu, katulad na rin sila, walang itinatangi. Kaya ang sabi niya, yung pamahiin na nakikita ko na kumain ka, hindi na yan marumi, nilinis na yan ng Diyos. Kaya si Cornelio, lahat ng nandoon, nilinis na ng Diyos. Katulad po natin, hindi naman tayo Hudyo eh. Sa totoo lang, hindi naman tayo Israelita. Pero dahil kay Kristo, naging Israelita po tayo. Matagal ko nang tinuturo yan. No? At saka ito nga palang, sinasabi ko sa inyo, hindi ko pa rin kayo pinipilit na paniwalaan nyo ito. Ito ay pag-aralan ninyo
kung ako ba ay tama o mali. Ako po, sinasabi ko sa inyo, teachable po ako. Kung nakikita ninyong mali, pwede niyo akong i-correct. Pwede niyo akong, teachable nga eh. Pwede mong sabihin na, Pablo, Pastor, hindi naman tayo Israelita. Kaya lang may katibayan nga ako. Galatia chapter 3 verse 29, kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. Anak na tayo. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Napakaliwanag po niyan. Kaya ako, nang mabasa ko yan, hindi ko yan tatanggihan eh. Ang gandang privilege po yan eh. Na ang sabi nga sa Romans chapter 11 verse 26, all Israelites are saved as it is written. Sapagkat nasusulat, lahat ng Israelita maliligtas. Yan, kuwan po yan, debatable po yan, pero hindi po ako makikipagdebate. Take it or leave it, no? Ang sa akin. Pero pwede nyo akong i-correct. Dahil pareho tayong manggagawa ng ating Panginoon. Okay, so ang gusto ko rito pong madala, yung batas, yung batas na huwag makipamato, huwag kang magpakasal sa hindi Israelita. Sa mga dayuhan, bawal yan. Dahil doon sa ipinakita kay Peter, si Pedro mismo ang makapagsasabi, no, na wala nang itinatangi ang Diyos. Makasalanan, di ba, mababasa po natin sa Galatia chapter 3 verse 28. Maliwanag po sinasabi doon, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo. Wala nang pagkakaiba ang Malaya at ang Alipin. Wala nang pagkakaiba, pangatlo, ang babae at ang lalaki. So, pantay-pantay na talaga. Kaya maging si Jesus nangaral din sa mga makasalanan. At di ba lagi kong sinasabi, Mark chapter 2 verse 17, hindi bumaba dito si Kristo para sa mga banal. Bumaba si Kristo dito para sa mga makasalanan. Kasi itong mga banal na tinutukoy niya, saved na yan eh. Mga Israelita yan eh. Wala pa si Jesus, hindi pa ipinapanganak si Jesus. Naligtas na si Abraham at pinangakuan na hanggang kaapu-apuhan, maliligtas. Hanggang kaapu-apuhan, pagpapalain. Nangyari po lahat yan kay Abraham. O, kaya, wala pa si Jesus ha. From Abraham to Jesus is 42 generation. No? 42. So, si Abraham po talaga, noon pa ay righteous. Sa madaling salita, ligtas na. Dahil di ba si Abel ay righteous, si Enoch hindi nakaranas ng kamatayan, ikapitong henerasyon galing kay Adan, inilipat sa langit. Si Elijah, dinala rin sa langit, hindi rin nakaranas ng kamatayan. Si Melchizedek, hindi rin nakaranas ng kamatayan. Di ba? Mayroon bang natala na namatay si Melchizedek? Pero si Melchizedek kasi walang genealogy, walang lahi. Hindi katulad ni Jesus, may lahi. Lahi siya ni Abraham. Si Melchizedek, walang lahi. No? Pero hindi rin nakaranas ng kamatayan. Tatlo lang yung alam ko. Kung alam nyo 4, sabihin nyo. Kung ang alam nyo 5, sabihin nyo. Para sa akin kasi, ang alam ko pa lang na nandoon si Elijah, si Enoch, at sino pa? Melchizedek. Moses. Nandoon na. Lahat po yan. Maging si King Solomon nga, nandoon na yan eh. Kaya lang, hindi langit, yung ikatlong langit. Dahil tatlo ang langit, di ba? Sa Genesis pa lang, heavens. Ang sinasabi. Ibig sabihin, maraming langit. At mababasa rin po yan kay Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, 1 and 2, na may pangitain siya na yung tatlong langit. So, hindi yan ang ating topic. Ang ating topic, itong batas. So, yung batas nila na wag nang mag-aasawa, inalis po ni Pablo. Na wag nang mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Pwede na. Pwede na para kay Pablo. Yung babasahin ko sa inyo, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 13, ang sabi po doon, kapag ang asawa mo
ay hindi mananampalataya at gustong makisama sa iyo, huwag mong hiwalayan. Dahil sa iyo, yung asawa mong hindi nananampalataya ay banal na rin katulad mo. Sa 14, dahil kung hindi gagawing banal ang asawa mo, pati ang anak ninyo marumi, impure. Kaya dapat ang asawa mo gagawing banal para ang inyong mga anak ay banal na rin. Okay, saan kinuha ni Pablo? Kinuha niya si Abraham. Si Abraham po kasi, ang history ni Abraham, as it is written, all Israelites are saved. Simula kay Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, hanggang kay King David, ikalabing-apat na henerasyon, from King David to Babylon is another 14th generation. From Babylon to Jesus is 14th generation. Yan po ang lahi ni Jesus. The genealogy of Jesus the Messiah, mababasa sa Matthew chapter 1 verse 1 to 17. Lahat po yan saved. Kaya nga sabi ko, si Judas, si King Solomon na sumamba sa Diyos-Diyosan dahil ang pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham maliligtas, masisira ang pangako ng Diyos. Kaya ligtas silang lahat. Bibigyan ko kayo ng example. Mababasa po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 6. May mga cellphone naman kayo dyan o Bible. Ang sabi po doon, nang mamatay si Kristo, no? Dala niya ang good news, gospel, ang mabuting balita. Dinala niya sa mga inabot na ng kamatayan, physical. At mababasa natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18, 19 and 20. Ang sabi po doon, si Jesucristo ay walang kasalanan. Siya ay righteous, walang kasalanan. Pero dahil sa atin, tayong mga makasalanan, siya ay ibinilang na makasalanan yung namatay siya. Di ba yung inako niya, mababasa ko rin sa inyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Jesucristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging righteous. 2 Corinthians 5:21, nandoon po yan. Okay, so ano ba ang dala ni Jesus nung mamatay siya, 3 days siya sa ilalim ng lupa? Alam natin lahat yan. Bumaba siya sa ilalim ng lupa at ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18, pumunta si Kristo sa bilangguan ng mga matitigas ang ulo. Itong mga Israelita, yung mga makasalanan nandoon eh. Ang espiritu nila nandoon nakakulong. Maging, ang sabi sa 20, maging yung lahi ni Noe, lahi, nandoon din. Kasi wala po tayong makikita na si Japhet, Sem, Cam ay righteous. Ang righteous lamang po si Noah. Sa anak niya, wala. Kung may nabasa kayo sa Bible na righteous si Japhet, Sem, Cam, talo ako. Pero pag wala kayong nabasa, wala po yan. Hindi sila. So, hindi katulad, kasi si Noah walang pangako. Hindi katulad ni Abraham, ang pangako sa kanya. Pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. Pararamihin ko ang lahi mo, kasindami ng bituin, kasindami ng buhangin. Kaya mapalad itong si Abraham. So, bakit pumunta sa ilalim sa bilangguan si Jesus? Dala ang gospel, ang good news o mabuting balita o kaligtasan. Inaral niya doon sa mga nakabilanggo. Tandaan po ninyo, 1 Peter chapter 3, 18, 19, 20. Inaral niya. Kung ikaw ang nandoon, aaralan ka, tatanggi ka pa ba? Kaya nga, itong mga nandoon na inaralan niya, nang umakyat si Kristo sa langit, di ba namatay si Kristo? After 40 days, umakyat na siya sa langit, marami siyang kasama.
Kasama na sila doon. Yung mga Israelitang matitigas ang ulo, yung mga lahi ni Noah na matitigas ang ulo, no? Kasama na doon. Mababasa po yan sa Matthew chapter 27. Basahin po ninyo. Mateo chapter 27 verse 50 to 58. Mababasa po doon ang sabi, nang mamatay si Kristo, no? Nahati ang tabing, yung kortina, nang mamatay si Kristo. At pagkatapos, itong mga libingan, nabiak ang mga libingan. At lumabas ang mga banal. Kasama na doon yung inaralan ni Jesus sa ilalim ng lupa. Kasama na si Solomon, kasama na si Judas, kasama na si yung mga naunang namatay. Si Abraham kasama na doon sa dinala sa banal na lungsod, Holy City. Mateo 27 verse 50 hanggang 58, no? Nabuksan ang mga libingan, bumangon ang mga banal, yung mga naniniwala, yung nananampalataya sa Diyos, bumangon, at sabay-sabay silang umakyat at dinala ni Jesus sa Holy City. I-correct me if I wrong, pero basahin po ninyo Mateo 27 verse 52. Yun po ang pagkasabi. Kaya mayroon na, yan ang unang langit. Mayroon na sa Holy City yung naghahantay na darating ang panahon, 'di ba? Mababasa natin sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13 to 18, ang sabi doon, ang mga namatay na mga banal na naniniwala kay Kristo hindi patay, natutulog lang. At sa kanyang pagbabalik, tutunog ang trompeta, pakakap, at lahat ng nananampalataya kay Kristo sa Diyos ay bubuhayin. Sila ang unang bubuhayin. Tayong mga buhay pa, sa isang kisap mata, papalitan ng glorified body. At yung patay at tayo, sabay-sabay tayong sasalubong kay Jesus. Diba? Matthew chapter 4, verse 13 to 18. Kaya lahat tayo dadalhin. O halimbawa, kay Jesus na tayo. At si Jesus naman, dadalhin tayo sa Ama. No? O halimbawa, nakita ng Ama, o ba't mo kasama si Pastor San Miguel? Makasalanan yan eh. Ba't nasa iyo? Nasa likod mo. Alam mo ba ang sasabihin ni Jesus? Ama, ang kasalanan ni Pastor San Miguel, binayaran ko na. Bayad na. No? Binayaran ko ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya, bayad na. Eh hindi lang ako, lahat tayo. Lahat tayo, bayad na, may nagbayad, di ba? Mababasa po natin yan sa 1 Timothy chapter 2, verse 6. Ano ang sabi doon? Ransom. Tinubos na tayo. Tinubos na tayo ni Lord. Yung kasalanan nyo, kasalanan ko, inako niya na tayo ang dapat mamatay sa krus. Si Kristo ang namatay sa krus para sa kasalanan natin. Na siya na, bagamat si Jesus ay walang kasalanan, subalit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal sa harapan ng Diyos. Kaya, yan po ang batas na gusto kong dalhin dito. Yung wala na po yung wag makipamatok. Inalis na ni Pedro dahil nakita niya nga na ang Diyos ay walang itanatangi. At maging si Pablo, yun din ang itinuturo, dahil pag nakapag-asawa ka ng hindi believers, magiging believers dahil sa'yo. Yung 1 Corinthians chapter 7 verse 13-14. Okay, so may oras pa ba? Okay, so pwede po tayong question and answer. Pwede po kayong magtanong, basta iwasan lang po natin ang debate. Pwede nyo akong i-correct, di ba? Open ako. Hindi ako yung one-sided. Maganda yung teachable. Lahat naman tayo eh. Kasi hanggang ngayon nag-aaral tayo eh. Ang pastor po, walang tigil na pag-aaral yan. Walang tigil. Okay, so ano po ang masabi doon ninyo doon na wala na yung batas sa Israel dahil yung ipinakita kay Pedro na
wala palang itinatangi. Ang sabi nga ni Pablo sa Galatia 3:28, wala nang pagkakaiba ang Grego, ibig sabihin ng Hintil at ang Hudyo. Wala nang pagkakaiba. Ang babae at ang lalaki, wala nang pagkakaiba. Kaya nga ang mga babae natin ngayon, di ba? Nakakapagsalita na sa pulpito. Dati sa panahon ni Pablo, pinagbabawalan niya yan. Kayong mga babae, mga makasalanan kayo. Kasi sila noon sa Epeso, mga makasalanan ng babae. Mababa ang lipad. Kaya pinagbawalan ni Pablo na magsalita sa pulpito ang babae. Hindi, alam niyo yan, tinuturo niyo rin yan, di ba? Pero ngayon, dahil nga na naman kay Kristo, wala nang pagkakaiba. Ang babae at ang lalaki, pantay na. Di ba? Nung nasa New Life Tansa ako, nung anniversary, pumunta ako doon. Ang nagsalita, babae. Mag-asawa sila. Una, lalaki. No? Ay, hindi. Babae ang unang nagsalita. Tapos, lalaki. So, ibig sabihin, tama yung ngayon na wala nang pagkakaiba ang babae at ang lalaki. At yung batas na wag nang makipamatok, pwede na. Dahil yung turo ni Pablo na kung hindi mananampalataya ang asawa mo, magiging banal. Wala po ba kayong question dyan? Nagkamali ba ako ng aking ano tawag yan? Wisdom? Kasi para sa akin kasi hindi ko pwedeng kontrahin si Jesus at hindi ko pwedeng kontrahin si Pablo. Para sa akin. Pero still open po ako. Still open. Kung mali po, why not? Ano po ang inyong masasabi? Oh, Pastor Thomas. Hindi kita marinig. Baka nakamute ka. Pastor Ronald. Wala akong sound. Ayun, okay ba? Ayun, naririnig okay ako? na. Naririnig? Naririnig na po. Ayun. Oo, tulad nung sinabi ho natin, nung unang mga fellowship po natin, ay pagkaroon tayo ng respeto sa mga revelation ng bawat isa. Tayo ay pastor na lahat, di ba? Tama po. Respeto natin ang bawat isa. At kung ano yung meron sa atin na revelation, ay yun yung tingnan natin kung saan tayo makikitugma doon sa revelation na na-share sa atin. Doon tayo magpo-focus doon. Kasi huwag na natin kontrahin kung may nakita tayong hindi natin gusto, huwag natin kontrahin yon. Parang ganon. Makikipag tayo doon sa pare-parehas yung natin, revelation natin, yung palaguin natin. Tulad nung nasusilan sa bagpo. Tulad nung nagustuhan ko yung Pastor Edgar, yung ang pagiging dati ay tayo ay Gentile, di ba? Tama, Gentile tayo. Opo. At ang Hudyo ay yung mga kanila noon. So ang pagiging Hudyo natin ngayon ay nakadepende sa ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Tama ba? Tama po. Yun. Kung hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus, yun may impact sa akin yun. Kasi tingnan mo, kitang-kita mo yung naging blessed po tayo dahil sa ating Panginoong Hesus, di ba? Amen. Na dapat ay mga Gentile parang walang silbi sa paningin ng Diyos, pero dahil sa ating Panginoong Hesus, na-reach out tayo dahil sa Kanya. Opo. Kaya yun talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil ngayon lang nabuksan na ang kaligtasan pala talaga ay para sa mga Hudyo. Tama po. Kaso dahil sa ating Panginoong Hesus ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. Pati Gentile ay kasama sa kaligtasan yon. Tama po. Yun yung maganda sa siner nyo, Pastor Edgar. Kaya maraming salamat po sa buhay ninyo. Dahil nagkaroon din ng sa akin yon, pagpapala. Parang nagkaroon ng kalakasan sa akin yung part na yon. Kayo naman, baka meron po kayong maging ng part na nagbigay sa inyo ng kalakasan. Pwede po natin i-share yan sa bawat isa sa atin. Pastor Rostom, nandiyan ka ba sa Pabuyag? Po, basta. Ayan, sige. Baka meron kayong nagustuhan doon sa siner niyo, Pastor Edgar. Pwede natin i-share. Sa akin lang naman po, Pastor, yung naano ko doon, yung
sa topic po ni Pastor Edgar, yung patungkol po dun sa yung huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Si Jesus po, kay Jesus kanina, i-reach out niya yung mga tao doon sa doon sa yung mga nagbibinta ng aliw, ng mga tao doon sa yung mga makasalanan, puro mga makasalanan po yung salamuhan ni Jesus. Ay sila po yung kanyang kumbaga nalalapitan nung time na siya po nandito sa lupa upang iligtas, bigyan po sila ng pagkakataon na maligtas at saka makakilala sa ating pong Panginoon. Kaya sa atin naman po, hindi naman po siguro sa akin lang po ay kagaya po ng ni Pastor Edgar ay hindi naman siguro kumbaga sa ating pong mga mananampalataya hindi naman siguro yung pagiging parang may delikadesa tayo o di kaya sa paglapit sa mga hindi mananampalataya sa Panginoon. Kumbaga wala naman pong maliligtas kung hindi tayo lalapit sa kanila o hindi tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon. Kumbaga sa totoo lang ang mga pakay po natin ay yung mga hindi po nananampalataya para magkakaroon po sila ng kaligtasan. Tama. Pakilala natin po Panginoon Jesus. Kaya kapag madidiri tayo sa kanila, wala na rin po silang pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Amen. Tama. Kaya, opo, kapag yung mga sabi nga ni Jesus, kung yung mga mabubuti lang pong tao yung ating lalapitan, ay kahit yung mga hindi manampalataya, ganun din po yung kanilang gagawin. Lalapitan din nila yung mga kasamahan nilang kagaya nila. Kaya may mga may mga pagkakataon po na yung mga mananampalataya parang alok sila na makihalubilo sa mga hindi mananampalataya, yung mga mananampalataya. Pero sa akin po, gaya po ng strategy ni Jesus, bagamat nakikihalubilo po siya sa mga hindi mananampalataya, nakatayo pa rin po siya sa kanyang pagka-Diyos at sa kung ano siya. Hindi siya nagpapakekto sa hindi ka nakitama, no? Oo, Tama. hindi siya Hindi siya yung nakisama. nag-i-influence sa kanila. Siya yung nag-i-influence sa kanila, hindi siya yung ini-influensyahan. Kasi minsan dito po sa Cagayan, may mga pastor din po na nagsusulwin, nakikiinom din, nakikipag-inuman din sa mga hindi naman nanampalataya. Hindi na po ibig sabihin ng gano'n po. Para makasulwin ka, makikigaya ka na rin. Pero hindi po gano'n ginawa po. Pinakita po niyo yung pagkakaiba po niya sa mga hindi nananampalataya. Kaya po sinunod po siya, tinayuan po niya yung kung sino siya. Ganun din po tayo mga anak ng Panginoon na dapat kung ano po tayo, pagkapakita natin na tayo ay nasa katotohanan pa rin po. Yan po, Pastor. Salamat Ayun. po. Okay. Ganda. No? Okay Okay, yun. thank you. Sino pa? Sir Bom. Basta po kayo dyan. Sir Bom, kayo naman. Ang aking nagustuhan dito sa share ni Pastor is yung two types of covenant, no? Yung old covenant na binigay sa Israelita, no? Tapos yung new covenant na binigay naman Jesus Christ para sa lahat. Yung old covenant na para sa mga law, kailangan maligtas ka, kailangan gawin mo to, may mga promises, huwag mong kakainin yung mga bagay mo to. Yun yung old covenant. While nung sa New Testament kay Jesus Christ, by faith na, by grace, is by grace we are saved. So, yung old covenant specific para sa nation ng Israel. Para kay Israelite lang. Itong new covenant, universal na. Pwede na siya sa Israelite, pwede na rin siya sa mga Pilipino. So, nag-upgrade yung covenant ng Diyos sa promises. Masaya ako dahil yun nga, na part ako ng covenant ng
covenant. Nakasama na tayong lahat sa promise. So, yun ang malaking difference. Kung doon naman sa pagiging Israelita, it's just pinaka-importante doon. Andito na tayo sa new covenant na prinamit para sa atin. Hindi ka man, mapahudlo ka man. So, hindi matter is how you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. At pasok ka na. Yun lang ang nakita ko doon. Maaaring may mga maliliit na bagay na pwede hindi kailangan natin pag-aralan, no? Marami kasing nakil na buhay, hindi namatay, mga gano'n, mga lineage, marami na takil. But napaka-importante sa issue of yun lang po, Pastor. Maraming salamat to. Tama din po. Okay. Sino pa? Si Pastor Share na tayo, Pastor Ruel. Paikot na to. Paikot na. Amen, praise God. So, yung sabi nga, love and do. Talagang yan na papase yung talaga ng tao. Kaya sabi ko nga, pagdating ko kasi sa Saudi Arabia, sabi niya, talagang matindi yung mga yung pagsubok, lalo na. Sabi ko nga, ang karamihan ng mga vlogs ko kasambahay, natutunaw sa spa, natutunaw sa probinsya. So, every time na postan ko sila, karami sa nila, kung hindi single mom, di ba, isa asawa, problema sa asawa. So, emotional lahat talagang dala-dala mo pag nagkakaroon ka ng counseling. So, dito nga, nakikita natin yung pag napag-usapan yung dalawa, tsaka yung love. Nakikita natin yung madaling at malungkot na mga oras na kapag solusyon natin yung ginawa ng Panginoon na sabi niya, yung kanyang ginawa, physical na masakit na hindi na maghirap siya at naging masawag pa yung pakiramdam at Panginoon na pinabando na siya na sabi niya wala pa talaga yun kahit na hindi siya matawag ng Panginoon na Ama, siya pa rin yung Diyos kung kanino niya sinuko kung kanyang buhay, yung kanyang pag-ibig na bilang pagbabayad sana sa kasalanan sa sakripisyo. Sabi nga buo, special, yung parusa, yung sabi nga, yung parusa is napakalaki. Isang nakakalungkot na pag ibang nasabihan mo na hindi mo masinasadya sa akin. Expect mo na yung expect na susunod. Wala na. Parang sabi nga patama talaga. So, ayun naman talaga yung isa na dapat na marinig. Kasi nga, masakit man sa pakiramdam na yun na yung katotohanan na sa susunod na ang katotohanan papalaya sa tao. Kasi nga sa atin, bigat ng kasalanan ng mundo yung ginagawa natin. Ginawa na ito para sa mga kasalanan. So, kaya narito para ibigay yung grasya na hindi lamang kailangan i-gawin mo yung lahat para ng katulad ng Martha. Kundi ang sabi doon is makinig para mas lalong dumawin yung pananampalataya. So yun nga, dahil nga sa pagbabayad sa alam, sabi nga walang dahilan
kung bakit dapat manatili sa kadiliman yung kanilang sariling kasalanan. So, ganun pa man, napakaganda lang na napag-aralan natin na napakalawak ng biyaya ng Diyos na mismong sarili niya binibigay na tayo kahit na hindi natin kaya talagang minsan nagkakasala tayo kahit mga pastor tayo to the point na Amen. akala natin tama tayo pero mismo yung tao na nag-judge sa atin talagang nagtatanong tayo tama ba Lord yung ginawa ko? Tama ba yung ako ba yung nagkamali dahil ito sa akin mensahe na ikaw naman yung ganun nyo, yun yung mensahe ng Ebanghelyo na kailangang marinig bawat kaluluwang pagod na sabi na pagod sa kasalanan dito makikita mo iba't ibang klase na talagang parang parang yung inaano pa nila yung pinapakalandakan. Nakakaawa lang kasi nga narito tayo para sabi nga ang sumpaan para sa sakit. Kasi kung ano yung ginawa ni Kristo sa mga pinagkakalo sa Diyos, kailangan hindi tayo susuko. No? Masabi mo lang sa mga tao na pagkatapos na nila yung kanilang sarili, pinapiyaya ni Kristo ay yun, malaya makakakuha kanila sa abila ng ano ba yung kanilang magawa. So, malawak yung palawakan natin pa rin yung pangunawan natin sa base. Minsan na tayo, na nadadala tayo dahil kanilang pero kailangan talaga, hindi tayo susuko na maging kahit na sabi nga, kahit na natisod sila, kahit na naglipat sila ng job. So, patuloy pa rin natin yung panalangin na sila nga makita nila yung kaligtasan kung saan man sila naroon. Ano man yung makita nila, sila, natisod sila. Pero ganun pa rin, hindi tayo dapat maging malungkot kasi pag-usay pa rin panalangin sila. Kasi alam natin na malawak yung biyaya ng Diyos. So, yun lang po yung i-share ko kasi nakakadala lang. Yung ganun covenant na love against love Salamat. na hindi dapat pag-offer na. Sino pa daw ang sunod? Pastor Thomas, sino pa ang sunod? Wala ka na namang sound, Pastor Thomas. Ano po, Pastor Freddy, matagal na natin hindi kasama si Pastor Freddy. Kaya namimiss natin yung boses niya. Sige, Pastor Freddy. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Magandang gabi po, bayan. Kararating lang kasi yung pag-open ko ng pag-open ko ng group chat natin. So kararating lang din namin galing sa labas. Kasi po kababalik lang ng misis ko. Galing nga po sa field sa China. So syempre ngayong Saturday, time ng bonding namin yung tatlo. So pagkarating sa bahay, nagre-ring sa telepono. Tapos medyo hindi ko muna siya binuksan dahil kararating lang talaga. Humihingal pa. Tapos nung na-open ko na, ayun na, narinig ko na agad ang boses ni Pastor Edgardo at na-miss ko rin yung boses ni Pastor Edgardo Sabi niya, ako pinakamatanda dito ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Na-miss ko po kayong lahat Grabe. Opo. So, yun nga po, salamat talaga sa buhay ng bawat isa. At talagang nagpapatuloy po tayo. So, sa kabila ng maraming Sabado na hindi ako naka-attend, talagang solid pa rin itong grupo natin dito at hindi talaga nag-iiwanan. So, gusto ko lang i-share yung sa Galatians chapter 6:9.
So sabi ni Pablo, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Tulad po ng sinabi ni ni Pastor Ruel, no? So, ang dami talaga natin pang gagawin eh. Ang dami pa natin talaga i-reach out eh. Hindi lang dito sa Tansa, hindi lang sa Kawi, hindi lang kung saan tayo naroroon, hindi lang sa Babuyan Island. Bagamat meron tayong mga assignments on our places where we are right now, tama po ba? Pero paglabas po natin ng bansang Pilipinas, paglabas po natin patungo sa ibang lugar, ang dami-dami pa rin po natin abutin. Kaya natutuwa nga ako at the age of 70 plus ni Pastor Edgardo. Talagang hindi siya tumitigil, nagpapatuloy siya. So, kahit anong mangyari, hanggang sa mamatay, di po ba, nang dahil sa'yo? Pastor Edgardo, di po ba? Amen. Yeah. Kaya, I mean, ano natin yun eh, parang dapat good example din natin yun getting from Pastor Edgardo, no? So, ang mamatay ng dahil sa'yo, talagang diretso po tayo. Pakinabang. Walang tigil, walang tigil. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, hindi tayo perfecto eh. Ang dami Amen. pa rin nating mga hindi magagandang ginagawa sa buhay natin. Pero ang Panginoon, never siyang nagkamali na pinili niya tayo. Amen. Right? At inilagay niya tayo kung saan tayo naroroon. Alam niyo po, ang share talaga ng Word of God is nakadepende po yan talaga sa ating relasyon sa Panginoon eh. Right? So, in respect kay Pastor Edgar, yung naabot niya na sa pakikipagrelasyon niya sa Panginoon, maaaring hindi pa natin yung nararating eh. Right? Kaya yung revelation marahil na kanyang nakukuha in his personal relationship with the Lord ay ganun nga. Maaaring tayo ay hindi ayon do sa sinabi niya, maaaring ayon din naman tayo sa sinabi niya. Pero hindi na yun nagmamatter po eh. Sa sitwasyon natin bilang mga lingkod, sa sitwasyon natin bilang mga misyonero ng Panginoon locally and globally, it doesn't matter na at all. What matter is nagpapatuloy tayo, meron tayong sinishare sa mga tao, alam natin na hindi natin nililigaw ang mga tao, alam natin na dinadala natin sila kay Kristo, alam natin na pag tayo ay namatay, right, sasabihin sa atin ng Panginoon, welcome, good and faithful servant. Di po ba? Amen. Yun naman tayong lahat eh. Tama po ba? Kaya hindi na talaga panahon para magdebate, hindi na panahon para mali yan eh, tama yun eh. Hindi na panahon ng gano'n. Although siguro sa personal, no, na kung tayo halimbawang magkita-kita or magkausap-usap, so siguro kung talagang very close tayo sa bawat isa, right? So siguro pwede tayong magganunan. Pero this time, hindi na po yun. Para sa akin po bilang isang global missionary, it doesn't really matter to me. Kaya saludo po ako sa inyo, Pastor Edgar. Diretso po ninyo yan. Kay Pastor Ronald, diretso po ninyo yan. Kay Pastor Roxdom, kay Brother Bong, kay Kuya Ruel, Pastor Ruel, at saka yung kay Pastor na nasa Taiwan po ba kay Pastor? Ano? Nakalimutan ko pangalan ni Pastor. Ano pangalan ni Pastor sa Taiwan? Toron. Pastor Rom, okay. So, diretso lang po tayo. Wala po tayong tigil, wala po tayong maghinawa. Sapagkat lahat ng ginagawa natin ay may pakinabang sa kaharian ng Panginoon. Amen. Amen po. Salamat po. Amen. Okay, ayos na. Bigyan natin ng konti pananalita si Pastor Ron, tapos siya na rin mag-close. Hindi. Lumampas na Hindi, tayo may, sa oras may natin, conclusion pero, muna bigyan ako. natin. Pastor, may conclusion muna ako. Mayroon pa akong Sige po, sasabihin Pastor, sige po. bago Opo. i-closing prayer niya. Okay, Pastor Ron, ikaw I-conclude ko muna. na sana eh. Therefore, I conclude. Ganun ko na sana. Buti na lang napigilan na ni Pastor Edgar. eh, Sige, ikaw muna, Pastor Ron. agree naman ako sa mga ma-share natin ng bawat isa. Doon lang, kung napapansin talaga natin, di ba nagbabasa tayo ng Bible, yun talaga yung
yung kahit hindi pa natin mabasa yung about sa sinulat ni Apostol Paul, yun doon pa lang kay Jesus, tinanggal niya na yung boundaries ng Amen. ng sa Hudyo at sa Griego. Gentiles. Ang dami niyang examples doon, ang dami niyang mga kwento na in-encounter ng Panginoon. Pero yun nga yung nagko-question sa akin na bakit hindi yun nakita ng mga disciple at hinintay pa na magkaroon ng Apostol Paul. Yung ganun ba? Yung ganung Tama. scenery. Di ba? Oo. Yung ganung scenery. Nakakuha ko kasi yun eh. O ano? Kaya siguro nagkaroon ng Cornelius at ng Apostol Paul para doon. Para mamulat din yung mga Hudyo. Parang gano'n din. So, napaka-blessed, napakaganda ng natin. Dahil, tunay nga na pag nakay-Kristo tayo, talagang wala tayong papanigan. Amen. Amen. Yun ang nakita ko sa mensahe talaga na ibinigay sa atin sa gabing ito. Na pag nakay-Kristo, pananampalataya at pag-ibig sa habag ng Panginoong Hesus. Yun yung mamumutawi sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya yung pakikipamato, yung shinare nga ni Pastor na hindi mo kailangan magwiwin ka ng soul para makiinom ka, may jamming ka. Mali yun. Parang mali yung interpretation niya, yung pagkakakuha niya doon sa pagkakabasa o pagkakaintindi sa salita ng Panginoon. Hindi ganun. So, kung ganun ang interpretation, syempre kung may mga addict dyan, makiki-addict din tayo. hindi pwede yung ganun. Kailangan, sasama tayo to speak life. I-speak natin yung ebanghelyo. Tama. Yun yung ba natin. Parang tayo yung magiging tawiran o yung tayo yung mediator para makakuha din sila. Mamamagitan. Makatanggap sa Panginoong Yesus. Yun na po. Yun. Okay, so may dadagdag ako conclusion. Pero ikaw po ang mananalangin pa rin, ha, Pastor Ronald. Okay, so ang karagdagan, di ba, ang ating topic ay batas or pag-ibig. So yung batas na tinutukoy ko, na alisin na yung batas dahil napakahirap yung batas na wag kang makipamatok. Napakahirap ng ganon. So, 'di ba? Halimbawa, gusto kong mapangasawa taga sanlibutan. No? Dahil sa batas na 'yon, ay hindi ko siya pakakasalan kasi pero mahal na mahal ko siya. Taga sanlibutan siya eh. Mahal na mahal ko siya. So, ang tanong, ano ba? Batas o love? Ano ang papanigan natin? Or, kaya sabi ko, batas or pag-ibig. Susundin ko ang pag-ibig. Kasi yung batas, no? Ang batas po, kahit nga sa atin, yung kautusan, wala namang nakasunod sa kautusan. At sabi rin nga ni Pablo, na walang naligtas sa pagsunod sa kautusan. Walang naligtas sa pagsunod sa batas. No? Naligtas tayo sa pananampalataya kay Kristo. Kaya ang pipiliin ko talaga kung sino yung mahal ko, ano man siya. 'Di ba may kasabihan, ano man siya, mahal mo siya. Example nga, itong asawa ko. Ang asawa ko mananampalataya yan. Ako hindi. O kung nakita ko siya, mahal ko siya, at siyempre napaibig ko rin siya. Oh, 'di ba? Nakipamatok yung asawa ko sa akin. Dahil ako nga taga sanlibutan eh. No? Lahat ng bisyo nasa akin. Oh, tingnan niyo. Dahil sa asawa ko, naging banal ako. Kaya pag-ibig po talaga ang dapat nating sundin because God is love. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. 'Di ba? Wala naman nakasunod sa kautusan. Mababasa sa John chapter 7 verse 19, ang sabi ni Jesus, matagal nang ibinigay sa inyo mga Israelita ang kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. Wala po talagang nakasunod sa kautusan. Kaya ang aking conclusion, sa pag-ibig po tayo
because God is love. Wala tayo sa Amen. kautusan. Yun lamang po. Closing prayer na po. Okay po, closing na po tayo. Pastor Ron, close mo na. Okay? Let us pray. Hallelujah, Lord God. Once again, nagpapasalamat kami sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong gabay, sa bawat isa amin. Salamat sa wisdom, sa mensahe na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Awa, Panginoon, na ma-share namin to sa iba, sa lahat ng aming matutunan. Nang sa ganoon, sila rin is makatanggap ng mga ganitong kaalaman, Panginoon. Ang sa ganoon is hindi kami madaya ng kaaway at hindi rin sila madaya ng kaaway, sapagkat ang kagustuhan ng kaaway is kami maging mangmang sa iyong salita. At dalangin din namin na patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan sa aming mga pagsisilbi at sa aming pagpapatuloy sa buhay, sa aming pananampalataya. Salamat, O Lord God. Ganon din, Panginoon, sa patuloy nyo na pagkaingatan ng bawat pamilya, ng bawat isa sa amin. At panatilihin niyo po na kami maging malusog, masigla at kaaya-aya sa iba. Ang sa ganun is kakitaan kami ng mayroon, kayo ng mayroon din makita sa amin. Salamat. Thank you, Lord God. Ito po ang aming panalangin. Nawa, Panginoon, sa lahat po ng kapaguran namin, O Lord God, nawa ibigay niyo kami ng magandang kaayusan na pagpapahinga na nasa ganun is bukas is makagamit namin sa aming pagsisilbi sa inyo. Salamat. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, mag-picture